Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa Manila Bay. Magbibigay tayo ng latest update tungkol sa iba't ibang mga reclamation project na ginagawa dito. Kung napanood nyo yung mga updates natin ilang buwan na nakaraan, ang ilan sa mga reclamation project dito sa Manila Bay ay sinuspinde ng DENR at dalawa lang ang pinayagan na magpatuloy, ang Pasay Harbor City at ang SM Prime Reclamation doon sa likod ng Mall of Asia. So ayun guys, nandito tayo ngayon sa Dolomite Beach. Ganun pa rin naman dito, malinis at maayos dahil every Thursday sinasarado yung man-made beach para sa maintenance. Ito na pala yung SMDC Sands Residences, ang pinakabagong condominium na tinatayo dito sa Manila Bay area. Anyway, ayon pa sa latest update ng DENR, hindi pa mabibigyan ng go signal ang mga suspended na reclamation project dito sa Manila Bay, katulad ng Manila Waterfront City at ang Horizon Manila, dahil pag-aaralan pa muna ang matinding epekto nito sa ecosystem ng Manila Bay, pati na rin ang epekto nito sa marine life. Isa pang dahilan kung bakit di pa binibigyan ng go signal at suspended pa rin ang 11 na reclamation project sa iba't ibang bahagi ng Manila Bay area. Ang Waterfront City Reclamation Project ay tatayo dito sa likod ng Manila Ocean Park dito sa may Quirino Grandstand. At ang Horizon Manila naman nakukonect naman sa Manila Waterfront City. Isa sa mga dahilan kung bakit suspended pa rin ang mga reclamation project na yan dahil mas hihigpitan na ng DENR at kailangan na mag-submit ng mga reclamation project ng kanilang drainage system plan sa itatayo na reclamation. Kumuha din ng mga eksperto ang DENR para pag-aralan kung ang mga reclamation project ba talaga ang naging dahilan sa madalas na pagbaha sa Metro Manila kapag umuulan, pero matindi na nga ang pagbaha katulad ng bagyong Karina. Marami pa mga reclamation project along Manila Bay area ang nakasuspende pa rin hanggang sa ngayon. Maswerte ang Pasay Harbor City na may lawak na 265 hectares at ang SM Prime Reclamation Project na may lawak na 360 hectares dahil sila lang ang nabigyan ng go signal ng DENR at ngayon nga ay tuloy-tuloy na ang ginagawa nilang reclamation. Ang mga drainage system kasi, lalo-lalo na dito sa Manila Bay area, ay dito mismo lumalabas sa Manila Bay. Ang mga tubig baha at ang iba naman ay palabas din ng Pasig River.
Kung titingnan naman natin dito, wala na masyadong basura dito sa shoreline ng Manila Bay. Meron pa rin naman pero hindi na ganoon kadami di tulad noon. Pero hanggang sa ngayon hindi pa rin pinapayagan na mag-swimming dahil hindi pa rin safe ang dagat dito. Andito tayo sa dulo na ng Dolomite Beach. Dapat pala itutuloy yan diretso hanggang doon. Kaso hindi na tinapos. Nasira na nga yung inilagay dito na pangharang sa Dolomite Beach. At eto na ngayon nakatambak na lang dito sa gilid. May ginawa naman na drainage system dito sa bagong Dolomite Beach. Pero natigil na ang proyekto na yon dahil nagpalit na nga ng administration. Kung babalikan natin, ang Manila Bay Dolomite Beach ay proyekto ng nakaraang administration. So ayun guys, ito yung ginawa nila na drainage. May mga bagong CR dito na itinayo sa Dolomite Beach pero hindi pa rin nagamit hanggang sa ngayon dahil wala pa ngang tubig. Ang ginagamit na CR dito ay mga portalet pa rin hanggang sa ngayon. So ayun guys, nalugi na ang mga may-ari nitong mga reclamation project dahil sa sobrang pagka-delay na ng mga proyekto na yan. Katulad na lang ng Manila Waterfront City Reclamation na isa sa mga pinakamalaki na reclamation project dito sa Manila Bay. Napakaganda rin ng Manila Waterfront City pati na ng Horizon Manila kapag natapos na. Pero sa ngayon nga, suspendido pa rin ang mga reclamation project na yan. Pati na yung mga reclamation project doon sa may Cavite, Bacoor area. Dahil sa mahabang pag-aaral na gagawin at ihigpitan na nga yung mga requirements. Pinag-aaralan din ng DENR kung pwede bang bawiin ang mga ibinigay na ECC o Environmental Compliance Certificate sa mga reclamation project na yan dahil sa mga dagdag at mahigpit na guidelines na ipapatupad. Andito tayo sa likod ng Quirino Grandstand. Silipin natin, dito itatayo sana yung Manila Waterfront City at ang Horizon Manila. So ayan guys, makikita nyo naman napakarami mga barko dyan na ilang taon na nakatenga dahil nga suspended ang mga reclamation project na ginawa nila. Napakalawak nitong Manila Waterfront City Reclamation kung natuloy sana.
Dito yan sa likod ng Hotel H2O na bahagi ng Manila Ocean Park. Isa sa mga dahilan kung bakit sinuspinde ang Manila Waterfront City dahil sa kinuha nila na kapartner sa proyektong ito ang isang blacklisted na company mula sa bansang China na siya rin nagsasagawa ng reclamation doon sa West Philippine Sea. Kaya naman nagkaroon ng issue at ipinatigil muna ang pagsasagawa ng reclamation dito sa likod ng Quirino Grandstand. Isa pang naging issue ng Manila Waterfront City at ng Horizon Manila dahil sa sobrang lawak ng dalawang reclamation project na yan, mahaharangan daw di umano ang ruta ng mga barko na papasok dito sa pier na malapit lang dito sa area. Pero napakaganda rin nung Horizon Manila reclamation kung naitayo sana. So talagang mabibigat yung mga dahilan kung bakit nasuspinde ang dalawang reclamation project dito sa Manila area. Andito naman tayo sa kabilang side. Ito naman yung nasa likod ng US Embassy na isa rin sa nagpetisyon na ipatigil ang dalawang reclamation project na itatayo dito dahil sa issue sa security. Ilan lang yan sa mga dahilan kung bakit nasuspinde ang dalawang reclamation project. Ilan pa sa mga reclamation project dito sa Manila Bay, ang ginagawa na Manila International Airport doon sa may Bulacan, ang Navotas Coastal Bay, at may mga reclamation project pa na itatayo doon sa Bacoor, Cavite. Andito tayo sa likod ng Rizal Park Hotel at katabi nga niyan yung US Embassy. Napakaganda na pala dito sa Rizal Park Hotel. Mas pinaganda na ito ngayon, ito yung dating Army Navy Club. Anong masasabi nyo sa mga reclamation project dito sa Manila Bay Area? Dapat pa bang ipagpatuloy ang mga ito o hindi na? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-share ang video ito at mag-subscribe para sa daily updates. Thank you for watching.